Hey, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa Jules Adventure TV. So pag-uusapan natin ngayon kung paano po ba ang pag-register at purpose ng Philippine Loop Adventure Tour. Ang pinaka main purpose nito ay para i-promote ang ganda ng Pilipinas. Sa registration po, magkano po ba yung registration? Paano po mag-register? Ang Philippine Loop Adventure Tour ay may office po sa Makati City. Paano po ba kung nasa ibang lugar? Pag nasa ibang lugar tayo, malayo po tayo sa main office, pwede naman tayo mag-register online. So, i-message nyo lang po yung page nila. Bibigyan po kayo ng link kung paano po mag-register doon. At saka mode of payment po kung paano po magbabayad. So, magkano po yung registration? Ang registration is nasa 3,600. Ano po yung nandun sa 3,600. So, ito po, ang 3,600 ay may dalawang t-shirt po, may stickers na dalawa, may mapa, at saka may passport. Meron din po silang riding vest. Ito po ay nagkakahalaga ng additional na 400 pesos. Yan. So, bali, ang na-register natin lahat ay 3,600 plus 400 na vest. So may mga lugar na pupuntahan, may mga checkpoints, may mga ferry points. Required po yun na puntahan ng mga Philippine Looper, specific na mga lugar na kailangan doon po mag-picture tayo ng selfie kasama ang passport. Sa passport naman po, may nakalagay na participant number natin. Ang participant number po is organization po ang magbibigay sa inyo. So pagpapadala ng passport, meron na po nakasulat na participant number. Ito po parang diary. Ito maglalagay tayo ng mga details natin at ito po yung riding days na tinatawag. So sa atin, motor yung gamit natin, meron tayo maximum allowable riding days na 30 days. Dapat within 30 days is matatapos po natin yung Philippine Loop. Ano po yung rota ng Philippine Loop? So galing tayo na dito sa Jensan, which is required checkpoint. Pupunta po tayo ng either yung rota po ay paganyan, yan, ikot, tapos dito sa may mga Visayas Islands hanggang balik tayo ng Dapitan, Mindanao, tsaka babalik ng Jensan. So pwede po yung pag ganyan counterclockwise, pwede din po pa clockwise, for as long as lahat ng mga checkpoints doon na required ng organization is mapupuntahan po talaga. Itong t-shirt po ay kailangan po itong gamitin kapag mag-picture po tayo sa mga ferry points or mga checkpoints. So may mga side trip po tayo tinatawag. So paano po yung side trip? Paano yung masasabing side trip? Ang side trip po ay, kunwari, ito po yung dito po tayo mag-uumpisa. Pupunta tayo dito. Ang side trip po is, instead na diretsuhin natin, dito tayo liliko. Mag-i-explore po tayo dito. Or depende po saan. Kumbaga ang side trip po is, ito po yung lugar out of the route na. Hindi po yun siya counted as riding days as per organization po. Ano yung makukuha after ng loop? Marirecognize po ang bawat looper na nagtapos ng Philippine Loop. Every year po yan, iba-iba po. Actually, matagal na po itong Philippine Loop. Every year, meron pong gathering na mangyayari at saka i-recognize po yung mga nagtapos. Makakakuha po yun ng mga kits din po like Conqueror's Jacket, plaque, yung para mga certificates. So yun po ang makukuha. Mag-gather lahat ng mga Philippine Loop finishers na mga awards. Sa mga nagbabalak po dyan na mag-Philippine Loop, sana nakatulong ito. Siyempre, ride safe po sa ating lahat.